Kapag nag-abroad ka, alam mo kung bakit ka magpunta ng abroad. Hi guys, it's me again, ang inyong manang gabing family. Dito tayo ngayon sa isang park, At mag-isa lang tayo ngayon. Tayo ho ngayon ay merong pag-uusapan, ganun nga po. Syempre, ang ating topic na naman ngayon ay patungkol pa rin ho sa pag-abroad. So, related pa rin ho yan yung ating pag-uusapan at hindi na ho tayo lalayo. Bago muna yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, please do subscribe my YouTube channel. At click nyo din po yung bell dyan sa baba, mag-comment at mag-like kapag ka po nagustuhan po ninyo. At i-share na din po ninyo. Simulan ho natin, Karamihan naman sa nag-a-abroad ay ginusto mo talaga na ikaw ay makapunta sa ibang bansa. Hindi sa ikaw ay sinulsulan, kundi ito'y kagustuhan mo din. Dahil minsan, syempre, may mga kaakibat yan kung bakit ginusto mo na magpunta dito sa abroad para magtrabaho as kasambahay or ano pa man yung papasukan mong trabaho. So, ibig sabihin na hindi sa sinulsulan ka ng mga kaibigan mo, ng mga pamilya mo, kundi kagustuhan mo din. So, kapag ka nagpunta ka dito sa abroad, walang ibang sisisihin, kundi tayo lang din. Ihanda mo lang yung sarili mo sa mga bagay na mangyayari sa'yo kapag ka nandito ka na sa ibang bansa. Kaya nga sabi ko, bago ka pa magpunta sa ibang bansa, ay dapat ay yung sarili mo, yung katawan mo ay ready na. Diba? Kasi hindi mo alam na may mga bagay tayong mararanasan talaga na hindi natin naranasan dyan sa bansa natin. Diba? Yung bagay na ang akala mo'y sa pelikula lang nangyayari, ay pwedeng mangyari pala sa'yo dito sa ibang bansa. Kaya nga sabi ko sa inyo, be prepared kapag gusto mong mangibang bansa, Dapat na ilang beses nyo itong pag-isipan bago kayo na magpunta ho dito sa ibang bansa. Dahil hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman, Batid na ninyo yan, alam nyo yung mga consequences na po pwedeng, sabi ko nga ulit-ulit, na pwedeng mangyari sa inyo dito sa ibang bansa. Itong palagi nilang sinasabi na swertihan lang talaga yung kapag ka nangingibang bansa ka, Maaring mapunta ka sa magandang amo or maari ding hindi ka mapunta sa mababait na amo. At ito lang din may tips si manang ninyo na lalo na sa mga baguhan na magpupunta pa lang dito sa ibang bansa, Kapag ka mag-asawa, kumbaga, andyan yung madam mo, andyan yung sir mo, unahin nyo na mapalapit sa inyong mga among babae. Dapat talaga alam mo kung papaano mo mailapit yung loob mo sa inyong among babae. Dahil kapag ka sa among babae, sabi ko nga mapapanatag ka. Bagamat, pagka sa among babae kasi, para bang mas more yung saltik nila, Parang tayo din ng mga babae. Talagang yung mood natin, iba. Di ba? Pero ganun pa man, kapag ka nangangamuhan ka, mas more talaga na dyan ka sa amo mong babae na malapit at wag na wag kang maglalapit sa amo mong lalaki. Kahit na mabait pa yan. Kasi, alam nyo, ang mga lalaki ay lalaki pa rin. Alam mo dapat yung boundaries mo, Alam mo dapat kung saan ka lang lumalapit sa iyong amo mong lalaki. Wag na wag kang maglalapit sa amo mong lalaki kung hindi naman related sa mga trabaho. Gaano man kabait yan, lalo na kapag nilalapit mo yung iyong sarili sa amo mong lalaki, na kahit na sa palagay mo ay wala ka namang intensyon, Hindi mo alam kung ano yung iniisip ng iyong amo. Alam mo sa sarili mo na wala kang intensyon sa lahat ng mga kilos mo. Pero kasi sila, minsan, di ba? Yung parang pinapainan ka lang, para maging malapit ka sa kanya, tapos at the end, meron na palang intention sa'yo. Better talaga na ilayo mo na. Sa simula pa lang. Ang gawin lang naman natin sa bahay ng ating mga amo, lalo na sa lalaki, kabait ka lang. Pero hindi ibig sabihin na ilapit mo yung loob mo sa kanya. Kapag related sa trabaho, yes, pwede ka nga makipag-usap sa kanya kung ano man yung ipapagawa niya. Pero other than that, sabi ko nga, hindi ka pwedeng makikipagkwentuhan sa iyong amo. Oo, makikipagkwentuhan ka man, pero hindi matagal. Dapat alam mo kung saan ka hihinto. Better talaga na sa mga among babae lang tayo malapit. Kasi pagka sa among mga babae, alam mong magiging safe ka sa kanya. Tayo din kasi minsan yung naglalapit sa isang bagay na hindi na maganda. Yung bagay na ikinakapahamak na natin. Kasi nga, hindi tayo nag-iingat. Or nag-iingat man tayo, pero di natin alam na meron pala na siyang intensyon na hindi maganda sa iyo. So, marunong ka din basahin, Marunong kang magbasa sa isipan ng iyong mga amo. Nitin natin yung ating instinct. Diba? Yung focus talaga natin, pagtatrabaho lang talaga. Wala nang iba pa para
wala tayong magiging problema sa bahay ng ating mga amo. At ito lang ho dito sa ibang bansa, marami hong tukso. Alam mo na ilayo yung sarili mo sa mga bagay na ito. Diba? Lalo na kapag ikaw ay may asawa. O, dapat yung focus mo sa pamilya mo, hindi yung paghahanap ng lalaki ho dito, no? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay, ayun ang magdugtong. So, yun naman po yung paalala ng inyong manang, ano, sa kabutihan pa rin nating mga OFW, ang siya ko lang naman na gusto, diba? Sino ba naman, diba? Tayo pa rin na magkakalahi ang magtutulungan, magdadamayan kapag nandito tayo sa ibang bansa. Siyempre, nalulungkot tayo no sa mga kapwa natin OFW na sabi ko nga, hindi nila naswertihan yung kanilang pagpunta dito at napauwi na lang sila dahil hindi nila nakayanan ang magtrabaho dito sa ibang bansa. Dahil alam nyo talaga, hindi ho just, ayan, kapag nagpunta kayo dito, makatagpo kayo ng mga among mababait. Pero, sabi ko nga sa inyo, ilayo nyo yung inyong sarili sa mga among lalaki at ilapit nyo yung sarili sa inyong among babae. Dahil kapag sa among babae, sabi ko nga, mapapasafe kayo. So, kunin mo yung kanyang loob. Maging kasundo mo siya sa lahat ng bagay sa loob ng bahay ng iyong amo. Dahil, alam nyo, kapag kakasundo mo kasi ang inyong among babae, mapapanatag yung loob mo. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan na nagpupunta o magpupunta dito sa ibang bansa, good luck po sa inyo. Sana ho, yung palagi kong kahilingan na sana makatagpo kayo ng inyong among mababait. Pagdating naman ng araw, pag nagpurgod kayo, nakangiti kayo na uuwi. Kasi nga, tagpo kayo ng among mababait. So hanggang dito na lang, hanggang sa muling pag-vlog at ito po muli ang inyong manang dabing. So bye-bye guys! Bye! God bless you all guys. Mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye. Muhammad Chuk.